Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo. Ako po si Jesty, mula po ako sa Trece Martires, Cavite. Ako po ay 32 anyos at mayroon pong asawa, kasal po. Dr. Love, ako po ay lumalapit sa inyo para sana mabigyang liwanag ang madilim kong isip. Wala akong ibang maisip na ibang malalapitan at mapagbubuksan ng aking pinagdadaanan kundi kayo po. Ang asawa ko po ngayon, Dr. Love, nagdudulot ng matinding sakit sa aking puso. Sobrang nadidepress na po ako. Alam niyo po ba, ilang buwan na pong naglalagas ang buko dahil sa mga nangyayari sa amin. Para po kasing hindi na siya makatwiran. Dr. Love, nung una ko po siyang makilala ay maayos naman po siya. Yun nga lamang, noon pa man din lang po, alam ko nang ayaw sa akin ng kanyang pamilya. Mula sa kanyang magulang, mga kapatid, hanggang sa kanyang mga pinsan. Gayunpaman, hindi naman sila ang pakakasalan ko, kaya naman binaliwala ko po ito. Pero hindi naman po pambabaliwala na as in dead ma. Hindi naman po ganoon, Dr. Love. Nung mga umpisa naman po ay nag-e-effort po akong makuha ang kanilang kalooban. Makadikit sila at maging makapalagayan ng loob. Kaya nga lamang mukhang nakaka-mindset na po talaga sila na ayaw nila sa akin. Ni hindi nga po nila ako binigyan ng chance na makilala. Pinabayaan ko na lamang po yun. Ang importante po kasi sa akin, basta ang asawa ko, kilala ako, maayos sa akin, maayos kami. Yun lang, okay na po sa akin yun. Tinanggap ko nga lamang po din na never akong magiging masaya sa mga family gatherings kapag partido niya ang kasama. Kaya nga lang, Dr. Love, sa kabila ng pagtanggap ko sa relasyon ko sa kanyang pamilya, para bang hindi pa sila nasapatan na hindi kami okay. Nung makasal kami ng asawa ko, doon na po nagsimula ang lahat. Nagsimula na po akong makaramdam na para bang naaapi na ako. Bibigyan ko po kayo ng ilan sa mga tumatak sa aking utak na ginagawa nila sa akin. Mayroon pong pagkakataon na umuwi ang kanyang nanay galing abroad. Pumunta dito sa amin, naliligo po ako nung oras na yon, pero narinig ko na mayroong dumating kaya nagmamadali akong nagtapos. Hindi nila napansin na nasa likod nila ako. Doon narinig ko ang kanilang pag-uusap. Dr. Love, narinig ko po na pinatatawag ako ng kanyang nanay habang ang sagot ng asawa ko, bakit pa raw ako tatawagin kung wala naman pala siyang pasalubong sa akin? Ang sagot po ng biyenan ko para raw po makita ko na marami na naman akong magiging labahin dahil puro damit po ang pasalubong niya sa asawa ko. Sumunod naman po ang mga kapatid niya. Walang paalam kung kumuha ng gamit sa kwarto namin. Mga damit, makeup, ultimo mga bags. Hindi po ako kumikibo pero may pagkakataon na medyo napikon ako dahil ako na po nawawala ng pamasok na damit. Nakumpronta ko po sila pero maayos, para sa maayos sa paraan, pero sinabi na sana ay nagpaalam sa akin para alam ko at hindi po ako mukhang ewan na hanap ng mga damit ko. Alam mo, Dr. Love, sinumbong nila ako sa asawa ko. Ginawa nila ako ng kwento, kesyo pinagsisigawan ko raw sila at nilait. Ang sabi nila, pinagsabihan ko raw silang mga negra at hindi raw bagay mga damit ko. Lord knows, Dr. Love, wala akong sinabing ganun. Maayos ko silang kinausap. Meron din po akong pagkakataon na ang mga pinsan niya, inaya siya sa kasiyahan sa bahay nila. House ng mama niya. Sinabi niya na magtatanong muna siya sa akin at baka isama na rin ako. Alam mo, Dr. Love, dinig na dinig ko ang pinsan niya nang sabihin nilang wag na lang daw pumunta ang asawa ko kung isasama ako.
Hindi ko po talaga maintindihan, Dr. Love, bakit parang sobrang galit sa akin. Wala naman po akong ginagawang masama. Meron nga rin pong pagkakataon na mismong biyenan ko po ang mama niya. Tinampal ako. Wala akong nagawa kundi umiyak. Wala naman po kasi akong magulang para pagsumbungan. Sinampal ako, Dr. Love, ng mama niya nang mag-away kami minsan ng asawa ko dahil pinagsesilosan ng asawa ko ang manager ko sa trabaho na nakita niyang nakasabay ko ng magkape. Pero promise, Dr. Love, by accident lang yun. Nang bumili ako ng kape, sakto ang manager ko, bibili rin doon. Tapos nang makita ko, nag-consult na rin tungkol kung papayag ba ako na sumalo sa maiiwang trabaho ng isa naming ka-work. Yun lang po. Pero ang tunay na nagpapasakit ng puso ko ay ang pag-dismiss ng asawa ko sa tuwing sinasabi ko ito sa kanya. Para raw po kasi sa kanya, wala raw pong mali sa pagtrato sa akin ng pamilya niya. Ako lang daw po ang praning at hindi sanay may pamilya dahil daw po maaga akong naulila. Para bang wala sa katwiran yung sinasabi niya, Dr. Love. Sa totoo lang, parang gusto ko na nga ring questionin kung mahal niya ako o talaga bang mahal niya ako. Bakit siya pumapayag na kahit may trangkaso ako, gigisingin ako ng mga kamag-anak niya para ipagluto sila kapag bumibisita sila sa bahay para manguha lang ng kung ano-anong gamit? Bakit pumapayag siyang paulit-ulit akong sabihin ng nanay niya na malandi raw ako kahit wala akong ginagawa? Oo nga at nakabukod kami, pero panay pampepeste pa rin ang ginagawa sa akin ng partido niya at siya wala man lang imik. Para bang hindi ko kaya itong sinasapit ko, para bang hindi ko kayang matagalan pa. Sinubukan ko naman pong mahalin ang mga mahal niya sa buhay, pero sila po itong ayaw sa akin. Hindi naman po siya only son para maging ganun sila sa akin. Hindi rin naman po siya nag-iisang lalaki at hindi rin breadwinner, kaya hindi ko maintindihan bakit ganun sila. Dr. Love, alam ko pong ayaw niyo sa usapang hiwalayan, lalo po at kasal. Pero paano po ang kaso ko? Parang mas gusto ko na palang maging mag-isa, gaya noon, kaysa magkaroon ng pamilya na parang daga kung ituring ako. Sana po ay matulungan ninyo ko, lubos na gumagalang, Justin.